katambay, good morning all. Ang pechat pala natin is June 17, 2026, Wednesday. Sa oras na 9:41 na ng umaga. So yung mga katambay at mag-almusal lang muna ako. So ayun. So yung mga katambay, habang nag-almusal ako, may i-share ako sa inyo habang nakababad pa sa tubig yung kaldera ng saingan kasi hindi ko nababalan kagabi yan. So, ayun. So, yun kanina mga katambay, sinilip ko to, may tubig pa naman siya. So, lalagyan ko na lang ng kape. So, saksak ko na siya and then open ko. So, yun. At naka-open na. Ayan, no. So, hintayin ko na lang yan. So, almusal na ako. So, ayun. So, yung mga katambay at mag-almusal na ako. So, yun, ikakwento ko sa inyo kung bakit ako umayaw. Hindi naman umayaw. Kumbaga, hindi dumalaw sa pinagseseminaran ko sa Riway. So, yun. Paano ba? Yun nga, nakwento ko nga sa previous vlog ko na kung anong rason ko kung bakit umayaw ako. Pero hinahanap ako ng mga nakasama ko sa Railway. Yung mga nakilala ko sa Railway, tinatanong ako. And then, sinasabi ko na lang na magiging busy ako Thursday, Friday. Kaninang umaga pa lang, pagising ko, chinat kagad ako kung a-attend ako. Sabi ko, magiging busy po ko, bro. So, naintindihan naman niya. Sabi niya, pag may time daw ako, seminar lang daw ako.
ayun. So, ang dahilan ko kung bakit hindi ako pumupunta at hindi ako pupunta. Ay, hindi ko na sasabihin kasi sinabi ko na eh. Tsaka kaninang umaga, nagsisilip-silip ako ng mga comment, mga chat. Nagsisilip-silip ako. Nakita ko, may chat yung classmate ko nga. Parang binyo ko. 3 a.m. So, nasa ibang bansa kasi yun. Kaya, umaga sa atin, gabi sa kanila. Halimbawa, alas 8 sa atin ng umaga, sa kanila, alas 3 na ng hapon. So, nagtugma din kami nung pag-intro welcome ko sa vlog. Pagka ko, pinapatay ko kasi yun, hindi ko dinediretso yung clip. Welcome, tapos muna, end muna, tapos gawa uli ng clip, gano'n. Pagtapos ko mag-welcome time, tumawag. Sa Messenger. Sabi ko,
kamusta yon ang pangbungad ko? Sabi niya, pare, hanapan mo ko ng ano dyan, condo unit dyan. So, yun. Sabi niya sa akin, bebenta niya daw yung bahay niya sa Canada. Maliit lang yun, yung bahay niya sa Canada. Yung dating inuupahan niya doon sa Canada ay nabili niya na. And then binebenta niya na. Sa isip-isip ko, wala naman maliit malaki bahay sa Canada eh. Kasi nanonood ako ng mga vlog ng mga nag-migrate na sa Canada. Wala naman maliit malaki doon. Lalo na sa bandang Calgary. Ano mga kubos ha? Naman. Pwede pa pang merienda yan ha, hindi lang pang masala. O naman, siyempre. Sige. So, yung mga katambay, kapatid ko yun yung nagsalita. Ganun lang biruan namin. So, yun. At siguro, isa na lang nga pag dito sa tinapay, medyo bumibigat na tiyan ko. Magkakape na lang ako. So yun mga katambay. Napansin nyo bakit sa kanya ako nanguya dito hindi ganyo. Sumasakit yung bagang ko dito sa kaliwa. So hindi ko mawari kung bakit.
So, ayun. Isa sa uli ko na. So, mga katambay, hindi talaga ko halos nagtintinapay pagka umaga. Siguro bibihira lang nyo kung makita magtinapay pagka umaga. So, yun. So, mamaya tatabi ko yan sa rep yung palaman, and then dito sa pantry yung tinapay. Kaya inusog ko dun para madali ko na lang makuha. So, yun mga katambay. Hambang binababad ko yung saingan ko dun, kwentuhan muna. Yun nga mga katambay. About nga pala doon sa nagpapahanap ng kondo sa akin. Yung so yun mga katambay. So yung mga katambay, hiningi lang yung ano. May nilabas kasi kong shelves galing dito sa likod. Kaya umaliwalas dito sa likod. Yan o, yung shelves na nakalagay dyan. Sa pinanggalingan ng 3 kaldero. Yung kulay green na shelves dyan, tinanggal ko, nilabas ko. Pinesro ko doon sa gutter. Sa gilid ng kalsada. Eh, may nanghingi. Pinabigay ko na. So yun, about nga pala doon sa classmate ko na papanap ng kondo dito sa Pilipinas. Tinanggap ko yung offer. Sige, hanapan kita. At sasabihin ko sa mother ko kung may kahit retired na siya, kahit na-retired sa SMD si nanay ko, pwede pa rin silang magbenta. So, ayun. So, yun itatry ko kung pwede, kung magugustuhan niya. Pero,
uuwi naman siya dito sa Pilipinas. Siguro pagka siguro gusto niya kasi intindihan ng maigi yung hanapin niyang kondo, quality, maganda, may sariling parking. Sabi ko, sis, binibili yung parking, hindi kasama sa kondo. Sabi niya, ganun ba? Sige, no problem, sabi niya. Kasi, sila na lang mag-ina doon na sa Canada. Kasi, yung asawa niyang Canadian, passed away na. So, hindi ko na tinanong kung bakit hahaba yung usapan namin. So, yun. Uuwi siya rito, pati yung anak niya magbabakasyon. And then, hindi pala magbabakasyon. Kasi, nabenta na daw yung bahay niya doon sa Canada. So, dalawa lang sila at maraming gamit. So, pinauna ng padala dito yung mga gamit. Mga importante lang daw bibit-bitin nila. Yung mga gamit ng asawa, pinadala din dito at ipapamigay din. Niloko ko nga, sabi ko, sis, baka pwede makaambon dyan. Sabi kong ganun. Sabi niya, sige kuya. Yun eh, classmate ko na yun. Nagulat na lang ako, chinata ko nung una. Pero nung mag-classmate pa kami, siya ang numerong unong nambubuli sa akin noon. So, yun. At ewan ko kung anong update na sa kanya ngayon. Pero sabi niya sa akin kanina, pinapadala niya na daw yung mga excess na gamit nila dito sa Pilipinas. Siguro aabot ng mga 5 box na malalaki. Yung hanggang tiyan ko, box. Kasing laki na itong table. Box. Meron daw mas malalaki, pero medyo pricey na daw magpadala nun. Kaya sabi niya, gantong kataas na lang daw kamesa. So, ayun. At ubos na ang aking kape. So, ayun mga katambay. Maigsi na lang ito. Ikikwento ko. Yun. 5 box na malalaki daw na papadala. Kesyo siya, 2 malaki,
Tapos isang gantong kataas, mahal. Sabi niya, 5 box na lang na gantong kataas para hindi gano pricey. Total yung mga ibang gamit nila dun sa Canada, pinapapamigayan na sa mga dating katrabaho, sa mga kapitbahay. Yung iba tinapon na lang dahil sira na. Yung mga kama nila din kinalas at dekalas kasi yung kama nila eh. At pinadali dito. As in, walang matitira doon, miss. Kahit kalan, kahit rep, kahit washing, walang matitira doon. Kasi, ano na rin eh, yung bahay, bungalow lang bahay niya. Yung may basement ba na bahay, bungalow tapos may basement. So lahat iuwi daw. Yung washing, tsaka yung rep, tsaka yung lutuan, hindi na box, irarap na lang. Plastic wrap na lang. So, yun. At sabi ko, sige sis, hanapan kita ng kondo. Ngayon, yung mga gamit nila, hindi mo na pinapabuksan dito sa Pilipinas. Nandito lang daw sa garahe nila sa kapatid. Sa bahay nila dati nung maliliit pa sila. Buti nga buhay pa yung bahay nila na yun. Nakita ko na rin yung bahay nila na yun, malaki. Yung lote niya, 400 square meter. Tapos yung garahe, may na sa 100 square meter. Kasi laki ng garahe. Isa lang yung sasakyan nila. Dati, 3 sasakyan yun, binenta lang. So, naging isa. Hindi ko na sasabihin kung bakit binenta. So, ngayon, isa na lang sasakyan nila at yung ibang parte ng garahe hindi nagagamit. Sabi, doon na lang ilagay malalaking box and then yung mga padating na rep, kalan, tsaka washing. So, yun. Kagabi niya lang pinadala yung 3 yun. Ewan ko kung ngayong umaga or tanghali darating dito sa Pilipinas. Kasi yung bahay nila sa Canada, bibilin. Sabi ng bibili, tanggalin daw lahat ng gamit at ipaparenovate nila lahat-lahat. So, yun na nga, tinanggal lahat ng gamit. Although paglipat nila doon, konti lang gamit nila. Tapos, nung
lilipat sila dito sa Pilipinas, biglang dumami. So yun, i-update pa daw ako mamaya or bukas. So yun, tapos na ako pala magkape. I-rep ko na yung itlog. And then, lagay sa pantry yung tinapay. Ito nga pamlamang ang katambay mini pantry ko. Yan. 4 layers yan. Yan yung usong cabinet na natitiklop pagka hindi nagagamitin. So, ulong muna ako bago sa akin. Huwag mo ako lang. Ulit mo ako ng isang container dyan kahit maliit lang. Lalagyan ko lang ng biscuit para makapag-prito na. Kahit yung maliit na plato na yun. Yung maliit na kahit alam nyo. Ano pinipituan mo dito? Kikiam, no? Kikiam.
Kill artists. Post mo naman sa mga. So yun, tapos na ako mga katambay. So yun mga katambay, magsasaing na ako. So yun. Shit, kulang. Ganda sana ng dalawang prito ko. Alam ko na kung paano gagawin ko kung ito fried chicken sana ako. Kailangan ko ng lalagyanan para sa prito. Ito mahaba. Thank you. So yun, tapos na po mga katambay. So isasalang ko na lang to. So,
ayun, at sasalang ko na lang to. So yung mga katambay ka, tapos na ako dito sa likod. And then, yan. So yung mga katambay at kakain na ako ng tanghalian. So yun. So yung mga katambay at kakain na ako. So ayun. Yan, yan, yan. Ayun. Kamusta, Brad? Malasa? Nasa Malasa naman. malasa. Ito, alam ko 2 kalahati. Dawalawat kalate yun yung 2 kalahati pala. Kahapon, parang hindi 2 kalahati. kapaw yung na dalawat kalate. Yan, puno lang. Yun, apaw. Anong tawag dito? Kumuha ka ng 6 na yun. Sabi yung 6 pang mamaya mo na yun. Pumili pa talaga ng malalaki, oh. Hindi mga sunog kinukuha ko. Kahit naman di sunog, kalma ka lang. Ganun din. Kaya ako lang kumakain ng sunog dito sa bahay. Yung na kinuha mo, 6. 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6. Kunin ko na lang ito malalaki, no? Tapos, sino yung para 6 pa din. Sa akin itong 5, so ito 6. Mamaya, okay? Ayos ba tayo, Dad?
Baka mamaya masundutan mo pa ng isa. Kaya, dito okay na ako. Ano yung kanina, 3 na lang agad eh. Oh. Bilis-bilis eh. Kala mo metro ng tubig natin pag napabayaan mo kasi yung gripo eh. Kakat. Alam ko naman yun, si Senya ka. Ha? Sige na. Kahit ang tingin ko sa kanin mo laban sa ulo mo, hindi talaga napapantay yan. Dahil may itog pa naman. Kaya nga. Nga lang naman tinignan ko yung kanin lang tsaka yung chicken mo. Hindi, okay na yun. May sausawa naman ako, kaya okay lang yun. Hindi pa rin ako yun. Ubus na yung tomato. Naubos mo? Weh? Konting na lang nandun. Mas gusto mo ba yung tomato kaysa dun sa ano? Mas gusto. Oh, mas gusto ko yun. Sige. Bibili tayo. Ikaw ang boss ko eh. Bosset kasi Landers, nasa unod eh. Wala, sinisisi daw nila solar. Solar, wala naman silang solar na naka-install. Meron. Nakita sa bubong nila. Hindi, doon siya. Nakita. Ang daming solar. Hindi nila pwedeng sisingit. Yung Solar. installer daw ng solar. Alam mo yun na lang ang pinapalabas ng gobyerno. Alam mo bakit? Kasi ngayon, mas pinipilit nila na ipa-inspect muna sa Meralco. Yung mga pinapa-install na solar. O gastos na naman, hihingi ka pa ng permit. Imbis na nakakagamit ka na ng renewable energy. Kabubuhan nila, wag ako. Malaki yung tama mo dun. Pero, alam mo yun, tumawa na lang ako eh. Alam naman yung mga solar company na yan, hindi trained. Pero walang pinagdaanan na pinag-aralan yun. Basta naglalagay lang sila, yun na yun. Ito positive, ito negative, ganito to.
Hindi ganun yun. Mga trained professionals yan. Kaya nga binabatikos yung meral ko ngayon. Kaya nga sila hinere kasi may alam sila sa trabaho. Pag ikaw ba dumaan sa interview, hindi ka ba tatanungin tungkol sa trabaho mo o sa alam mo sa electricity? Hindi, di ba? Tatanungin ka, di ba? Oo. Ganun din yun. Ginagawa na lang ilang story yung sa landers. Para yung kumita sila. Pabubukan lang yun. Tala na. Talagyan ng mga pubig ka. Okay. Yung Indra. So yung mga katambay kan tapos na ako kumain. And then yung kapatid ko tapos na. Hindi ko mapakita sa inyo yung kapatid ko. Although nahahagip siya sa video clip kanina. Nakatopless kasi kaya ayoko. Kasi bukod sa may electric pan kami, 5 pagmaganang electric pan namin. Sobrang init. Lalo na dito sa likod. Sa pwesto ko. Walang kisame dito sa likod eh. So yun. At mag-uulong na ako. So, ulong muna ako bago ko uminom ng tubig. Ulong muna ako.
ayun mga katambay, katapos na ako mag-urong. And then, magpupuno na ako ng tubig inumin. Hindi ko na ipapakita sa inyo kasi lobat na ako. So yun, dito na ako magpapaalam. So yun mga katambay, dito na ako magpapaalam. Ang oras natin ay 11:49 na ng umaga. Tanghalian na pala. So sa petsa na June 17, 2026 at Wednesday. So yun. At abang na lang sa next vlog, next upload. Just always keep safe. God bless and then bye-bye. Matthew 21 verse 22, pray, believe, receive. At Luke 18 verse 1, always pray and never give up. Sa Luke 18 verse 1, always pray and never give up. Huwag kalimutan magdasal, lagi magdasal, at kahit anuman unos o pagsubok sa buhay, huwag natin susukuan, laban lang at iwas sa mga negative vibes. So ayun, at bye-bye.